Okay, we're back. Nandito po tayo sa part 2 ng ating Facebook Live. Yung first part natin kanina about how to be happy, paano magiging masaya para sa may nervyos, may depressed. Tutuloy natin ngayon yan. Si Doc Lisa magdi-discuss siya ng mga pagkaing pampalakas ng katawan, pampalakas ng immune system para hindi kayo magkakasakit at medyo pampahappy tips din. Tsaka meron pa tayong 10 more tips to be happy. At mamaya, papakita ko rin yung mga benepisyo ng saging. Alam ko maraming benefits yung saging. Tuturo ko sa inyo. May simple home remedy. Pagkain lang ng saging, maraming sakit ang matutulungan. Yes, Doc Lisa? Yes, umpisan ko na ang tungkol sa Immune immune system. system. Sige. Oo, so may hinanda tayong mga example. Pakita natin. Sige. Ito, reverse. Ano? Yan. Tumana Bigay natin kay Reggie. Yes. Masayang araw ngayon. Mainit dito sa labas. Salamat po sa pag-share ng ating video. Pag nag-share po kayo, maraming makakanood. Saan ba yung pampalakas ng katawan mo? Itong tray natin na to. Yan, ang pampalakas. To, Sige. pangpalakas ng immune system. Yan ang mga ehemplo. Okay. Ang immune system kasi natin ay nagpapalakas ng ating katawan ay depensa din natin sa impeksyon tulad ng mga bakterya, virus, fungi. Isama natin dyan yung ating balat o skin. Kasama yan sa immune system kasi harang natin to sa impeksyon. So, huwag niyong kalilimutan na kailangan walang sugat ang ating balat. Ngayon, merong mga pagkain pwede tayong mas kainin para tumaas ang ating immune system. Una, kumain tayo ng mga pagkaing mayaman sa protina, katulad ng mga isda. Isama na rin natin dyan yung mga manok, mga broccoli, cabbage, green beans, apple, yan yung mga soya beans, basta lahat ng berde, spinach. Kasi lahat yan mayaman sa bitamina, mineral, magpapalakas ng ating katawan. Sa protina. Number 2, yung mga antioxidants. Ang tawag natin dyan, yung mga purple, red at red-orange na mga pagkain. So, yung mga red-orange na pagkain, ang mga example niyan, blueberries. Yung mga blue pala to, blue. Ayan. Oo. Blueberries, kasi nabanggit nga natin kanina, maganda siya sa immune system. Tapos, pagdating naman sa red-orange food, kasama yung mga strawberries, red pepper, tomato. Alam nyo ba itong ating kamote, yellow tomato, yellow potato, mayaman din yan sa mga antioxidants at mga immune boosting nutrients. Kasama din dyan yung papaya. Wala lang akong example ngayon ng papaya kasi naubos kagabi yung aming papaya. Lahat yan magandang mga antioxidants. Yung mga yellow, red, and orange foods. Pandagdag pa din dun sa protein ng mga binanggit natin. Tapos, yung mga vitamin C naman na mga prutas, maganda din sa ating immune system. Ito yung mga citrus fruits kung tawagin. Kasi, itong mga vitamin C na to, yan, katulad ng ating suha, lemon, santones o dalandan, oranges, panlaban yan sa sakit. Tapos, pangpadami ng ating WBC o white blood cell o yung sundalo ng katawan. Tsaka mas napapahaba nila yung buhay ng white blood cell natin. Tapos, itong mga vitamin C na to, pinapadami din yung interferon kung tawagin. Yun yung mga panlaban natin sa virus kasi may antiviral property yun. So, kaya maganda ang mga pagkain mayaman sa vitamin C. Marami pa akong ibang mga tips para gumanda ang ating immune system. Isa dito, unang-una, tulog. So, kapag tayo ay day off, matulog tayo ng mahaba. Pwede din tayong maghingi ng bakasyon mula sa ating trabaho
at magbakasyon tayo sa probinsya. Bakit? Kasi maganda yung hangin sa probinsya, tsaka maganda yung sikat ng araw. Nakakawala po yun ng lungkot, depression, at nakakapalakas ng ating immune system. Number 2, tumawa ho tayo ng madalas. Kasi pampaganda yan ng mood eh. So manood tayo ng mga comedy movies. Wag na po yung mga maraming mga suspense at patayan. Hindi po maganda yon. Ang maganda, mga masasaya, nakakatawa, comedy. Yan. Kasi pangatlo, kailangan natin magbawas ng stress para hindi bumabang ating immunity. Kasi yung pagpapatanggal ng stress, lalakas talaga ang ating katawan. Kapag pagod na tayo, matuto po tayong magsabi ng no. Huwag po tayong mahiya. Kasi pagod na kayo eh. Sabihin nyo, pagod na ho ako. Hindi ko na kaya. Tapos, iwas din tayo sa mga pollution. Yung mga nasa daan, tulad ng sigarilyo, usok ng sasakyan, kasi nakakadulot ito ng pagkakasakit. Mag-isip din tayo ng positive o maging magandang pananaw sa buhay. At tamang exercise lang po. Kapag kayo ay pagod na, huwag na kayong mag-exercise. Kasi pag nag-exercise pa kayo, sigurado ko magkakasakit kayo lalo. So kapag pagod, itulog. At kapag hindi kayo kumakain ng maraming prutas at gulay kasi ayaw nyo, pwede rin tayong mag-multivitamins. So, multivitamins para medyo kompleto. Pero pinakamaganda pa rin, kainin nyo sana yung mga ine-example lagi natin ng mga pagkain, yung iba't ibang kulay ng prutas at gulay. So, yan ang mga pampalakas ng ating immunity. Okay, ganda ng mga tips mo, Doc Lisa, para lumakas ang ating katawan. Tsaka yung sinabi nga ni Doc Lisa, yung tulog talaga. Basta mahaba ang tulog mo, pag hindi ka makatulog, ay higa lang tayo sa kama. Kasi pag nakahiga ka, nakaka-relax na ang iyong katawan. At isip, di ba? Tapos nood lang tayo FB Live. Salamat sa pag-share. Nagbibigay ako, Doc Lisa, ng mga tips about alcohol. Yung iba kasi mahilig sa alak, hindi nila alam maraming mga bad effects. Nagko-cause ng depression ang pag-inom ng alak. So, kanina pinakita natin, pampalakas ng katawan, ayaw natin maging depressed tayo kasi ito yung ugat natin, ito yung mga nerves natin sa katawan. Yan, ha? Ito yung nerves natin sa utak. Ha? Ang sinisira ng alcohol, ang nerves natin. Ha? Kaya yung mga umiinom ng alak, nakikita mo, hindi makalakad ng diretso. Ito yung nerves natin sa katawan, tuloy-tuloy yan, para maging masaya. So, tingnan natin yung alcohol. Okay, lagay natin to sa likod. At bad effects. Sino ba mahilig uminom ng alak? Huwag na lang po. Kahit red wine, huwag na lang. Marami kasing bad effects. Pakita ko muna yung klase ng mga alak. Merong mga wine, di ba? Sa wine, kung iinom siguro, hanggang isang kopita lang. Isang kopita lang sa lalaki o sa babae. Katulad to, bumagsak na yung alak, natumba na. Ganito lang. Kung sa beer, isang beer lang. Kaya nakakataba yung beer. Parang isang platong kanin na yan. Daming yeast yan. Pag ito, yung mga matatamis, nilalagyan ng mga punch. At yung mga hard drinks, sa mga hard drinks, one shot lang. Pero para sa akin, mas maganda, huwag gagamitin yung alak na pampaalis ng inis, ng lungkot, kasi lalo kayong malulungkot kasi depressant yan. Ito ang masamang epekto ng alak. Okay, uminom kayo ng alak, mag-umpisa tayo sa lalamunan. Ito yung lalamunan, Doc Lisa. Esophagus yan eh. Pagbaba ng alak, wala pa kayong pulutan nyo mataba, chicharon bulaklak. Yan o, magagasgas ang esophagus. Yan o, gagasgas. Pag sobrang alak, esophageal cancer, pwede ka magka-cancer sa lalamunan. Kasi alak yan eh. Tapos, masisira yung atay. Pag nasira yung atay, lalabas yung mga ugat dito, varices. Tignan mo yung tiyan ninyo. Ano nangyari sa tiyan ninyo? Kakainom ng alak. O si tatay ba, malakas uminom ng alak, kita mo nagka-gastritis, namula. Di ba? Namula yung tiyan nyo. Nagasgas, wala kayong kinain. Inom ng inom, hard drinks pa, sige, Red Horse pa. Ang dami, mahilig sa Red Horse. Yan ang nangyayari. Gasgas. Pag matigas ang ulo, umaga pa lang, umiinom na, hindi lang gasgas, mabubutas. Ulcer na. Okay, nabutas na.
At pag hindi pa rin talaga magbabago, pwede magkaroon ng gastric cancer. Yan ang gastric cancer. Nakakamatay talaga ang gastric cancer. Salamat sa mga nagko-comment at nag-share. Ganito pa nangyayari. Pag uminom kayo ng alak, ma-absorb yan sa katawan. Yan dito sa small intestine, pupunta yung alak, ma-absorb. Ito yung villi sa small intestine. Yan. Ito yung mga alak, blue. Alak is blue. Yan. Ininom mo. Alcohol. Ang hard drinks, 80% alcohol. Anong mangyayari sa ininom mong alak? Tingin mo ba mawawala yan? Maiihi mo lang? Hindi. Papasok yan sa atay. Yan. Pumasok sa atay. Pag pumasok ang atay sa alak, nababad yung atay ng alak. Ang atay mo dapat ganito, ang kinis sana ng atay mo, 'di ba? Nakakita na kayo ng atay ng mga hayop, 'di ba? Ang kinis. Pag uminom ka ng alak, ito ang atay mo, bukol-bukol. Yan ka. Liver cirrhosis ang tawag sa iyo. Nasisira ang iyong atay. Scarring, nagpeklat yung atay mo dahil uminom ka ng alak. Ano mangyari sa iyo? Lalaki ang tiyan, papayat, at dudugo, at maninilaw ka na. Yan, mga naninilaw na. Nako, mahirap ang sakit ng liver cirrhosis. Nakakamatay yan. Yan, liver cirrhosis. Tingnan mo yung mga cells mo sa katawan. Ang liver cells mo, nilasing mo. Nagkaroon ng mga alak sa loob. Nagkataba-taba. Kataba-taba. At ang pinakamasamang epekto ng alak, yan, tumaba yung mga cells niya. Nagkaroon ng fats. Kaya kayo, hindi lang kayo liver cirrhosis, fatty liver. Lahat na may fatty liver, taas ang kamay. Napakarami may fatty liver, baka hindi lang pagkain. Baka sa alak din. Tapos tingnan mo nangyari dito sa utak niya, Doc Lisa. Pag uminom ka ng alak, pupunta yan sa utak mo. Yung pinakita ko, diyan ka madidepress. Kakainom mo ng alak. Diyan ka malulungkot. Diyan ka malalasing. Diyan ka hindi makakalakad ng diretsyo. Diyan ka mababangga ng kotse. Yung ibang uminom ng alak, bumapatay pa na ibang tao. Pati yung mga nagbangga ng kotse, naglalakad siya. Ito, baka lasing yung driver, lasing din yung tumatakbo. At ang pinakamasama sa alak, kung buntis. Kita mo si baby. Ito, mula sa tiyan ni mami, uminom siya ng alak. Ayan, yung alak, yung blue. Dumaan sa placenta. Ito, sa dugo ng nanay, yung alak lumusot sa dugo ni baby. From maternal, pumunta sa fetal. So, yung alak pumunta kay baby. O, ano mangyari kay baby? Nalasing si baby. Fetus pa lang siya, alit pa lang siya, nalasing na. Ano nangyari kay baby? Maliit. Babagsak ang IQ niya. Malalasing si baby. Magiging hindi matalino. Hindi makakapasok sa school. Hindi makakapasa ng grade 1, grade 2. Babagsak lagi. Mental retardation. Maliit ang baby. So, yan ang mga bad effects ng alak na dapat iiwasan natin. Kaya kung umiinom kayo, huwag na lang uminom. Hindi nyo naman kailangan yan Papakita ko ng magandang at masustansyang pagkain para sa iyo, yung saging, Doc Lisa. Pwede mo ba ako bigyan ng sample ng saging? Thank you very much. Inikot ko lang. Camera woman ko, si Doc Lisa. Yan. Pampasaya natin. Sige, dito muna tayo. Yan. Thank you very much. How to be happy, saging pampalakas ng katawan. Okay. Yung iba sinasabi, an apple a day, pampasaya. Pero kami, iba. 2 sagings a day ang pampasaya natin. Pinakita ko sa video kanina, pagkakain kayo ng saging, napakaganda to sa mood. Pampatanggal ng stress talaga. Pampatanggal ng stress. Pag nai-stress yung bata, ayaw pumasok, kain lang kayo ng saging, meron siyang tryptophan. Yung tryptophan ng saging, nagpapasaya to sa atin. Kung nadidepress ka, kumain ka ng half, medyo masasaya ka. Tapos inom ka ng tubig, sarap. Tapos ang saging din, pantapal siya sa tiyan. Mga may ulcer, mga OFW, naturo ko na dati to, may ulcer, may GERD, may hyperacidity, masakit ang tiyan. Kain lang kayo kalahating saging, huwag mapapagutom. Inuman ng tubig, mga ilang lagok, hanggang dito lang, 5 lagok. Kalahati, try nyo to 2 times, 3 times a day. Ito ang magiging gamot nyo
pangtapal ng ulcer, hindi na kayo bibili ng gamot, nakatipid kayo kay Doc Willie ng 100 pesos. Ang mahal ng mga omeprazole, Nexium, Zantac. Nako, napakamahal. At may side effect pa. Pwede mo inumin ng 1 week ang mga anti-ulcer medicines. More than 1 week, 2 weeks, baka masira yung buto mo. Di ba? Ay, hindi rin maganda. Nakatry na ako. Mas masarap ito. Natural, tumatapal siya, may tryptophan. Yan. Saging maganda sa puso, mataas sa potassium. Nakita niyo mga tennis player. Diba yung mga magagandang tennis player, kahit si Roger Federer noon, sila Nadal, diba? Between sets, ano kinakain nila? Saging. Mga basketball player, ano kinakain? Saging. I-search nyo sa Google. Sports, athletes, and saging, and banana. Lahat, ang daming picture ng mga atleta kumakain ng saging. Pampataas ng potassium. Potassium, pantibok ng puso. Ha? Check nyo potassium level nyo. Pag na-hypokalemia kayo, bumagsak ang potassium nyo sa 3.5, 3.2 level. Check nyo potassium nyo. Pag bumagsak ang potassium nyo, manghihina ang paa. Pag nanghina pa, hindi makalakad at hindi natitibok ang puso. Bumaba ang potassium, patay. Pag sumobra taas ang potassium, patay din. So, ang potassium dapat gitna lang. Para magkaroon ng maraming potassium, kakain ng saging. Ha? Ang lethal injection, Lisa, sa mga prisoners, potassium ang pangpatay. Pag sinobrahan. Pag binawasan, sinobrahan, nakakamatay. Pero tayo sa Pilipinas, dahil mainit, pawis ng pawis, marami tayo hypokalemia, low potassium. Tennis player, pawis ng pawis, saging, potassium. Walang energy, saging din. Tapos nagtatae. Pag nagtatae, mauubusan ka ng sustansya, saging din. Ito tinatawag na brat diet sa nagtatae. Banana, rice, apple tea. Ha? Banana. Saging parang multivitamin. Ang dami nito. Vitamin A, B, C, calcium, iron, potassium. Dalawang saging, parang uminom ka na sa multivitamin. Maganda sa tiyan, anti-stress, at may pag-aaral ang saging, Lisa, makakaiwas sa leukemia at hika sa bata. Proven to, leukemia at hika. Kung may diabetes po kayo, pwede naman kumain ng isa, dalawang saging. Huwag lang yung sobrang hinog. Huwag yung overripe. Di ba? Alam ko, iba gusto yung maraming bitak-bitak. O, patsi. Kung diabetic, huwag masyado. Kasi marami ng sugar yun. Huwag masyado. Sabi na iba, magtitibi ka, hindi lang naman saging kakainin mo saging sabayan mo ng papaya, sasabayan mo ng pakwan. So hindi ka na magtitibi nun. Halo-halo yung mga kakaining saging. Yan. Pwede ka kumain, Doc Lisa. So yan ang mga tips ko. Napakaganda ng saging, very natural sa ulcer, sa tiyan, sa puso, sa nag-exercise, iwas sa mga cancer, para sa stress, pamparelax, ha? Ang daling ibaon, ha? Pagputol ng saging, huwag niyong putulin ng ganyan. Puputulin niyo dito sa may, paano nga, Doc Lisa? Sanga. Sa may tangkay. May tangkay, para hindi siya naka-expose. Tapos, nilalagay ko to sa tabi ng kama ko. Pag ginutom ako madaling araw, dukot, kain, tulog, relax. Ha? Try niyo yan. Very effective to, promise ko. Malaking tulong to sa inyo. Okay? At ito naman kasi ang goal natin, magbigay ng libreng tips para sa inyo. At siguro magbigay pa tayo konting-konti, Doc Lisa, yung last 10 mo na pampahappy. Yes, sa how to be happy. Kahit a little, Yes, a little quickie. Natin. Gusto natin maging happy sila lahat. Thinking. Laging masaya o maganda lang ang isipin natin. Si Doc Lisa, masaya na. Number 12, basahin at pakinggan lang yung mga good news. Kasi pag yung mga malulungkot o bad news, lalo tayo malulungkot. So, good news. Tapos magbasa tayo ng mga inspiring na mga kwento, books, movies, magazines. 13, tumawa tayo. Yun nga, marami naman tayong comedy napalabas dyan sa sinehan o sa TV. Yun yung piliin natin. Ang mga cancer patients nga, pinapatawa nila para gumaling. Ang number 14, follow your instinct. Pag instinct mo, yung magiging
wise ako sa aking mga desisyon, yun yung ating gawain. So, wise tayo sa desisyon natin, sa ating mga relationships natin, tsaka yung alam mo na galing sa utak mo, ito ang dapat gawin. Yun yung sundin ninyo. Kasi malamang tama yun eh. Number 15, kailangan healthy din tayo para masaya tayo. Mag-check up tayo sa doktor, iwasan ng sigarilyo at alak kasi pag nagkasakit tayo, talagang malulungkot tayo. Number 16, kumain ng masustansya para hindi tayo magkasakit, wag yung makolesterol, wag yung mamantika, at mag-exercise din tayo. Number 17, yung tamang stress lang sa trabaho. Wag naman yung magagalit ka na, hindi ka na makatulog, dahil gusto mo perfect yung trabaho mo. Yung tamang trabaho lang para hindi ka mabore at may ginagawa sa araw-araw. Kailangan happy ka dun sa ginagawa mo. Number 18, matulog. Kung pwede sana, 7 hanggang 8 oras kada gabi. Kung may insomnia kayo or hindi makatulog, basta higa lang para makapahinga yung isip at yung katawan. Number 19, kung pwede sana, lagi tayong in love, sa asawa, sa partner, sa mga anak, sa magulang. Yan. At number 20, maging spiritual tayo o maniwala tayo sa isang Diyos. Kasi ito yung magbibigay ng lakas sa atin. Kasi pag spiritual ka or may pinapaniwalaan ka, magbibigay sa iyo ng kasiyahan yun. Kasi alam mo, meron kang napagdadasalan, natatawagan, nahihinga ng tulong, nakakagaan ng loob. So, yun ang ating mga payo. Kanina pa ako natatawa dito sa mga comments natin dito. Ang daming kalokohan tong mga watchers natin ngayon. Ang sabi nung isa, Doc, halikan mo si Doc Lisa. Sabi ko, ay, At least nako. masaya siya. Ay, nako. Diba? Ang daming mga comment, kayo ha. Okay lang naman. Bagong ligo ka ba ngayon? Naligo naman tayo ngayong araw na ito pagkagising. Hindi naman kami bagong kasal eh. Pero hindi kami bagong kasal, pero anniversary naman namin ngayon. Anniversary ng pagtulong. Pagtulong, oo. Sa mahirap. Kasal. 25 years na kasi, 24 years. Bali 25 years. Nag-start tayo 1993. Doon ako nag-graduate bilang doktor, 'di ba? At mula 1993, hinandle na namin yung Pasay Charity Mission ng aming na ginawa ng tatay ko na namatay na nga dad natin. At mula 1993 ngayon 2017 na, almost 25 years na itong 25 years na itong medical mission natin. At yun po ang secret ng pampasaya. Yes, ang pagtulong. At nakakatuwa sa pagtulong namin. Subukan nyo. Hindi lang kami ang sumasaya, buong bayan din sumasaya with this Facebook Live. Nakaka-reach tayo ng millions na kababayan. Salamat sa pag-share nyo. Pakita ko lang sa inyo, since 25 years na yung pagtulong namin, nag-iikot kami sa iba't ibang lugar. At ito yung natulungan namin 10 years ago. Meron At kami, malaki natutunan namin sa story niya kasi nakita namin, pag pala ang sakit mo myoma, yes, Doc Lisa. hindi Hawakan ka mo itong mic. makatrabaho. Kasi apektado yung trabaho mo. Pero oras na naoperahan ka, productive ka na ulit. Yes. Kayang-kaya mo nang magtrabaho at bumuhay ng pamilya. Pakita natin na para sa marami kasing Pilipino, I think libo-libo may sakit sa myoma. Ito ang gagawin natin, simple lang yung pagpapa-opera para maging happy kayo, ha? Ito ginawa namin 10 years ago. So kung may tutulungan kayo, ito yung isa sa mga cost-effective na operasyon. Dumudugo ang mayoma. Pakita natin, Doc Lisa. Tinulungan din kami ni Kuya Boy Abunda dati. Dito. Hi, tao po. Dito po ba ang bahay ni Hedelisa? Pwede ba kaming tumuloy? Opo. Sige. Sino ba si Hedelisa? Ako po. Hi, Doc Lisa. May tumawag kasi sa amin, sabi nila kailangan niyo daw ng tulong. Ano ba matutulong namin? Kasi po, operahan po ako sa myoma. Okay lang ang myoma. Opo. Na-confine na po ako sa hospital 8 days. Tapos po, pinalabas ako ng doktor kasi pinagpuproduce po nila ako ng 3 bag na dugo.
At saka po yung perang kakailanganin para sa operasyon. Magkano daw ba yon? More or less daw po 20,000 ang kailangan. 15 to 20,000. Wala naman po kami ganun ang halaga na may ano. Daw ba yung mayoma mo? 8 cm na daw po. Medyo 8 malaki cm, mga ganito na. nakalaki. Opo. Parang Kasi isang laki po bola. ng Fuji apple. Yun po ang sabi sa akin. Okay. So, anong nararamdaman mo dito sa mayoma mo na to? Ikaw ba'y dinudugo? Opo, dinudugo po ako. Sa ngayon nga po, dinudugo na naman ako. Kaya hindi rin po ako nag-atubiling pumunta ng hospital. Maputla. Tingnan na natin. Kaya ka siguro pinaghahanda ng 3 Opo, bag. nung naka-confine po ako doon, nasalinan po ang 2 Mayoma na sila. Check upin muna natin. Kaya natin, marami naman tumutulong. Ikaw pa naman, kaya natin, marami naman tumutulong sa atin. Deliza, kami na magpapa-opera sa'yo. Maraming Yes, salamat yes. po. Maraming Basta, salamat. Sa Ano po dinadasal ko. 15,000 kakayanin namin Kaya na. na. Titipirin natin doon. Opo, Ha? yun po talaga ang Huwag mo lang dinadasal ko papabutin sana. ng 50,000. Hanggang Hindi po, 15 hindi Sa po. 15, kaya pa natin. nanay, makikisalamat ako sa inyo. Kala ko, Di ba kayo, Nay? kala ko gusto niyo rin magpa-opera. May salamat na. Ang mata ko ang may diferensya. Na-opera na itong kabila. Yung kabila naman ang Meron din kaming libreng operasyon. katarak Oo, meron. Sagot kayo namin. Oo, 2 sagot. Mga hulog kayo na lagi sa akin. Yes. Di ba dapat baliktad? Okay, salamat po. Yan ang ginawa namin 10 years ago. Doc Lisa, ang daming merong mga myoma problems. Actually, na-operahan na yung patient. Magaling na siya, malakas na siya. At dahil nga dito, wala na ngang problem siya ngayon sa myoma. Yes, Doc Lisa. Ano bang gagawin nila yung mga merong myoma? Oo, dun sa mga merong mayoma, pumunta tayo dun sa ating mga gobyernong ospital. Kaya nila yan operahan. Ipapa-prepare nga kayo ng bag ng dugo. Oo nga. Yun, medyo magastos yun. Kasi Babayaran natin yun. 1,600 ang bayad. Hindi po yung dugo ang binayaran ninyo. Ang binayaran ninyo yung mga laboratory na ginamit para safe isalin sa inyo ang dugo. Kasi donation ang mga dugo. Depende kung ganong pagkababa ng hemoglobin Yes, nyo. So, oo. kung mas mababa, by 3 hanggang 5 bag kailangan nyo i-produce. 1,600 ang isa. Saan tayo hahanap ng tulong? Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, dun po sa inyong mga mayor, congressman ng inyong lugar. Humingi rin tayo ng tulong. Pag nakita tayo, ako na lang. Kung may pera ako, wala nang problema eh. Walang problema. Tutulungan namin kayo kung anong kaya namin. Kahit private lang, 24 years na namin ginagawa. Bata pa si Doc Lisa doon. Ang dami na naming myoma na operahan, thyroid operation. Dati, 20,000 ang ginastos. Ngayon, mga ganun pa rin kasi. Mga 20 to 30, medyo tumaas na Oo. kasi. Kahit kasi may PhilHealth kayo, magbabayad pa rin tayo sa mga ultrasound. May bayad Meron yan. pa kasing laboratory na gagawin. Yung laboratory kasi ngayon, ang problema, hindi pa kayo covered eh. Wala pang libreng PhilHealth na Sound laboratory. ng tiyan, blood test, Bayad, ECG. Yan prerequisite para Oo. maoperahan. Yun ang gagastusin lang muna. Pagdating sa ospital, sana libre yung operation, sana libre yung doktor, pero yung dugo hindi pa rin libre. Mahal ang dugo eh. So yung dugo magbabayad pa rin tayo. At kung may biopsy pa, may biopsy pa. Pero kung wala naman, hindi na kailangan. So yun pa yung mga babayaran. Afterwards, may konting gamot pa. Pero papakita natin. Meron din kami, Doc Lisa, na tinulungan lately lang. Tuloy-tuloy naman yung pakita. Nga, bago tayo magtapos. Ito naman si Leia, yun din ang tinulungan namin. Meron din siyang myoma, napakalaki, parang 6 months
6 months Laking na bata. eh. Laking oo. bata na. Kaya ang Tapos payo ito sana nga, natin, dumating siya ulit sa amin. Sa Salamat Dog, nagpapasalamat na siya. Kasama natin ng napakabait na executive producer ng ABS-CBN. Salamat Dog. Si Ogie Esguerra. So, gumawa siya. Ang gandang ginawa ni Leia. Oh. May ginawa pa siyang board. Sinulat pa niya. Pangalan namin. Gumawa pa siya nitong bulaklak. Napakaganda. Paano nga niya ito ginawa, Doc Lisa? isa-isang ginagawa yan Oo nga. bilang pasasalamat at regalo niya sa atin. So, yung mga may bukol, kahit anong bukol, habang maliit pa, patanggal nyo na para mas hindi mahal yung babayaran. Yes, so yan ang goal natin. Mag-iikot-ikot tayo sa buong bayan. One day, makakapunta kami sa inyo para matulungan natin yung bayan. Hindi lang dito sa free health tips. Happy ako dito sa free health tips. Sineshare ko about saging, everything. Malaking tulong din to sa inyo. Pero iba yung saya ng nakakaligtas ka talaga ng buhay. Although nakakaligtas naman ngayon, pero iba talaga yung naghihikaos na. At ibang kababayan natin, minsan, ang buhay nila, pag hindi mo matulungan, 6 months, 1 year, patay na eh. Kaya nakikita ko kasi minsan, ay nako, malala na siya. Ay, mamamatay na. So, kailangan na unahan, habulin, at maghahagilap tayo ng pera para maggamot yung libo-libo, milyong-milyong may sakit. One day, pangarap ko, maraming tutulong sa inyo. Konting hintay lang, konting pray lang, darating din ang tulong sa inyo. Okay, final words, final greetings, Doc Lisa. Salamat po at tuloy-tuloy ating tulong sa tips at libreng gamutan. One day, aabot po kami sa inyo. Promise yan. At ipapakita natin sa Facebook Live. Salamat po, Virginia Galura. Thank you very much. Janice Consorte, hello. Yes. Eleanor Cruz, Mabel Garcia, at yung mga namimit namin sa araw-araw, si Miles Casiple, oo. Shinka Chess, si D.I. Yes. Dacles, Ang tanda na pala na. Shinang, Yes, Doc Lisa. Ang tanda na pala natin na 25 years na tayong doktor at si tumutulong. Antonia Dalmasio, punta daw tayo Yes. sa Davao. Yes, bibisitahin namin. Pumunta kayo kami sa Davao, don't worry. Baka next month. Baka sa Cebu, sa Davao, iikot tayo. Ang dami ko kasing followers dun eh. Around 100,000 followers ko sa Cebu, sa Davao, sa Dagupan. Sa Hong Kong, dami ko rin followers, 40,000 Kasi followers. andito sila nakafollow Oo. at nanonood. Maraming salamat. Sa abroad, di ko alam kung makakapunta ako. Pero dito sa Pilipinas, gagamutin natin ang sakit ng bayan. God bless po. Yes. Salamat. Kita-kits tayo. Salamat po.